Good evening po sa lahat. Lahat naman ng tao sa likod, please move forward po sa harapan. And as we start, let's sing our first song, Glory to His Name. Let us stand, let's sing our first song, Glory to His Name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain to save from sin. I am so glad that I entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. On the last stanza, come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Tayo po ay manalangin. Our gracious, loving Heavenly Father, salamat Lord muli for tonight that we could able to praise Your name and to glorify and magnify Your name, Panginoon, sa aming pong gagawing pagpuri. Nawa ito po'y muling makaabot, Panginoon, sa inyo pong trono, Panginoon. Patawad po sa aming pong kasalanan and be with us as we serve You, Panginoon, in spirit and in truth. Guide us in Christ's name. Amen and amen. You may all be seated. Let's sing our second song, Send the Light. There's a coke out ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light. There are souls to rescue, souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard that Macedonian call today. Send the light, send the light. And our golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light. Send the light to bless the gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light to bless the gospel light. Let it shine forevermore. On the last stanza, let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, and our Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, to bless the gospel light.
let it shine from shore to shore. Send the light to bless the gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light to bless the gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light to bless the gospel light. Let it shine forevermore. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa at magandang isang mapagpalang gabi. Amen. At sana po nakapagpahinga tayo ng maayos. Amen. I know na yung umaga natin kanina, nakaset na tayo ng pang patras, pero sa kabila ng iyon, kailangan natin ng lakas. Amen. Kailangan natin ng konting pahinga, ng konting tulog. Still, this is the Lord's Day. Amen. Kaya yung iba pong mga family, wala pa po sila dito. I know, papunta pa lang. Pero let's pray for them, for their safety, and for each and every one of us na tayo ay maging masaya as we serve the Lord and welcome each other. By the way, sa mga nanonood po through live stream, magandang gabi po sa inyo and keep on watching po para po sa ating pong paglilingkod. Amen. So tayo po tayong lahat once again as we greet each other at magkamayan, magkamustahan, and tayo po ay umawit para sa Panginoon. Sir Prince. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at walang kang pera, di ba't lagi masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, lagi may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahaga-haga kung tayo nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, di mapamahalan. Kahit sarap pagpuri, kahit sarap pumawi sa Diyos na ating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Purpose in your heart to do what's right and never question why. Never count the cost, through everything seems lost. The price for doing right is sometimes high. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all
So we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right till it's never known. Do right since you love the Lord. Do right. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right. Do right since you love the Lord. Do right. Do right. Let us stand, let's sing our last song, Worthy of Worship. Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the glad songs we can sing, worthy of all of the offerings we bring. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise, worthy of reverence, worthy of fear, worthy of love and devotion, worthy of bowing and bending of knees, worthy of all this and added to this. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Almighty Father, Master and Lord, King of all kings and Redeemer, wonderful Counselor, Comforter, Friend, Savior and source of our
love without end. You are worthy, Father, Creator, you are worthy, Savior, Sustainer, you are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Please open your Bible in Revelation chapter 3, verse 14 to 21. The Bible says, "And unto the angel of the church of the Laodiceans write, These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him, and will sup with him, and be with him. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne." May the Lord bless his holy word. You may be seated po. If you could see what I once was, if you could go with me back to where I started from, then I know you would see a miracle of love that took me in its sweet embrace and made me what I am today. An old Nursing by grace, I'm just a sinner, saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I live and breathe and freedom, with each breath of life I take, love and forgiven, back with the living. I'm just a sinner, saved by grace. how could I boast of anything I've ever seen or done? How could I dare
to claim as mine the victories God has won. Where would I be had God not brought me safely to this place? I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I live and breathe in freedom. With each breath of life I take, love and forgiven, back with the living. I'm just a sinner saved by grace. Now I live and breathe in freedom. With each breath of life I take, love and forgiven, back with the living. I'm just a sinner saved by grace. Amen. Sige po, tawagin po natin yung ating mga men to gather offering for tonight. And don't forget ang ating po mga upcoming events by this Wednesday. Watch night service. At simula po tayo ng 8:30. Old-fashioned camp meeting on 11 of March, 12 and 13. And then our church anniversary is in April 5. Yan po yung ating pong mga upcoming events na parating. Kaya please, take note nyo po sa inyo pong mga calendar at ang ating pong mga weekly activities ng ating pong simbahan. College and Career, Accountable, Swing, Online Bible Study, Pastoral Lecture, Feeding, and our different ministry na ating pong ginagalawan. So yan po yung ating pong mga gagawin. Ask po natin, Brother Ruel po sa ating prayer. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa napakagandang simbahan po na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na nagbibigay po kayo ng mercy and grace sa aming buhay, Lord. And I pray that you always be with us tonight, Lord. I pray sa offering, Lord, na ikaw po ang laging may isip at may tataas, Lord. And I pray sa message na ang bawat isa ay ma-challenge ngayong gabi, Lord. And be with us tonight. In Jesus' name we pray. Amen.
You were my strength when I am weak. You were the treasure that I seek. You were my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Is your name. Worthy is your name. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa. At muli, salamat po sa awitin na yan. Truly talaga na ang Panginoon ay sa lahat ng bagay, if we acknowledge Him, talagang makikita natin that we are needy people. Amen. So sa gabi pong ito, kaya po ng aking pong nasabi kanina pong umaga, ito pong mensahe ng ating pag-aaralan ay hindi na po patukoy po sa Christmas. Pero sa ating pong pag-aaralan, still, this is the Word of God. Amen? Ayun po yung kagandahan na salita pa rin ng Diyos ang ating pong pag-aaralan sapagkat ang ating pong simbahan ay nakalagay po dun sa labas. Our practices and our doctrine are based upon the Word of God. So wala po tayong ibang kukuhaan ng aral. Hindi tayo kukuha sa comics. Hindi tayo kukuha sa pocketbook. Uso pa ba ang pocketbook ngayon? Wala na. Di ba? Hindi na po tayo kukuha pa ng mga ibang lesson kung hindi sa salita lamang po ng salita ng Diyos. Amen? So Revelation chapter 3 verse 17 po sa ating pong pag-aaral. If you would, please stand up and as we give respect sa salita po ng Diyos, verse number 17, Revelation chapter 3, verse number 17. And I hope you brought your Bible with you po. Meron tayong salita ng Diyos na hawak sa ating mga kamay. Amen? That's good. Meron po tayong babasahin po ngayon. At kung nandyan na po, follow with your eyes at aking pong babasahin. Sabi po ng Bible, because thou sayest, I am rich and increase with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Once again, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 17, ready, begin. Because thou sayest, I am rich and increase with goods and have need of nothing, and miserable and poor and blind and naked. Father, go before us once again as we study your word. Give me words to say, Panginoon, to encourage your people, O God. So Lord, habang po ako'y mangangaral, sa pamamagitan ng pananalita, Lord, Ikaw ang siyang mag-convict ng puso namin, Panginoon. Even, Lord, ang pinakabata sa lugar po na ngayon na nandito ay maunawaan ang inyo pong salita. Hayaan niyo kami, Panginoon, na kami ay magkaroon ng kaalaman. At the same time, kami po ay ma-rebuke galing po sa inyo pong salita na ito po ikaka-develop ng aming pong buhay spiritual. We pray, Panginoon, for each and every one of us na kami po ay magkaroon po ng tamang puso, ng tamang isip, at kami rin pong Panginoon ay magkaroon po ng teachable heart.
Have thine own way, O God. He must increase, but I must decrease. We thank you. We love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Be seated, please. In the book of Revelation, in the first chapter, is telling about 7 candle golden stick, or 7 golden candlestick is talking about the churches. So the book of Revelation, ito po yung bagay na kung saan end times. At sa pagkakaalala ko, the book of Revelation ay nagkaroon po ito ng series back then nung nasa baba pa po tayo. Nagkaroon po ng series si Pastor Tel from Revelations chapter 1 all the way hanggang ito po ay matapos. At tingnan natin kung ilang chapter nga ba ang meron ang Revelation base po sa salita po ng Diyos na ating pong makikita. So we have chapter 1 all the way to chapter 22. Pero hindi po natin pupukusan po yung 1 hanggang 22. Tanging verse number chapter 3 lamang po ang ating pong bibigyang pansin. Kasi the church is here. Church at Ephesus, church at Smyrna, church at Perpagum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and church at Laodiceans. This is the contemporary church, yung tinatawag na the Laodiceans church. Pero sa panahon po ngayon, right now, we are living in the Laodicean church. Bakit po? Kasi sa ganito pong senaryo, this is the last church or the last time na muli po tayo ay magkakaroon ng tinatawag na pagkakaisa. Kaya sa ganito pong bagay, the book of Revelation chapter 3 verse 14 to 16, let me read to you sa ating pong pag-aaral. And unto the angel of the church of the Laodicean write this thing, saith the Amen, and faithful and true witness, being the beginning of the creation of God. Verse 15, I know thy works, thou art neither cold nor hot. I would thou I will spew thee out of my mouth, in verse number 16. Verse number 17. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Let's focus po sa word po na yun. Sabing ganon, and have need of nothing. Ano, ang tanong po sa gabing ito, meron pa ba tayong mga bagay sa buhay natin na hindi na natin kailangan? Na kung titignan naman natin, parang nasa atin naman na ang lahat. Meron tayong kayamanan. Pero sa kabila ng yun, ano pa ba yung bagay na hindi pwedeng mawala sa atin? Alam niyo po ba yung mga mayayaman, gusto pa rin nila maging mayaman. Tayo namang mga katamtaman lang ang buhay, gusto rin naman nating yumaman, wala namang masama doon. Sabi nga ng isang biroan, buti na lang pala hindi ako nagbigay ng pera sa mga inaanak ko. Kasi sabi ng Bible, ang sinabing ganon, money is the root of all evil. So buti na lang pala, hindi tayo nagbigay ng pera sa mga ina. Kasi wag natin silang hayaan maging masama. No? Kaya sa kabilang banda na yon, kung titingnan natin, wala namang masamang maging mayaman. Hindi naman po hinahadlangan ng ating pong simbahan. Kung pinagpala tayo, okay lang. Pero sa kabila ng yon, kung titingnan po natin, the book of Revelation is this. Merong pong problema. Merong pong tinatawag na nagiging dahilan para po sila ay lumayo sa Panginoon. Sabing ganon, meron silang building, meron silang magandang tithes, meron silang big crowd, meron silang success. So sa mga ganong pong bagay, na sometimes we think about na itong mga bagay na ito, because we have building, we have money, we have success, we have everything, ang iniisip na natin, we don't need nothing. Wala na akong kailangan pa sa buhay ko. Pero alam niyo po, sa buhay po ni Zacchaeus, even though na siya po ay mayaman, even though na siya po ay chief among the publicans, and he was rich, sabi ng book of Luke chapter 19, ang gusto niya pa rin sa kanyang buhay is this, and he sought to see Jesus who he was. Pero taliwas dito sa book of Revelation. Kaya nga po ang problema dito, dahilan sa kanilang sariling yaman, dahilan sa sarili nilang mga achievements sa kanila pong buhay, ang nagiging problema po, sinasantabi na nila yung Panginoon. Yun po yung problema. And people think about that they don't need God sa buhay. Every day in our life, we need Him. Amen? Hindi natin pwedeng isang tabi na sabihin natin hindi natin kailangan ng Panginoon. No, we need God sa ating pong buhay. And by the way, ang ating pong title is, We Need God Most. Ang higit na kailangan ng bawat isa, Panginoon.
Kung meron tayong yaman sa buhay natin, yes, we need ng kayamanan. We need pera. Tama? Kailangan natin yan. Ano pang bili natin ng bigas? Ngingiti lang tayo sabihin, bayad na. Hindi. Merong mga biroan ngayon sa mga Christian community page in Instagram. May mga biroan na pwede po ba ako magbayad ng Bible Pay? Sabi ng nasa sa grocery, Bible Pay? Pwede ba yun? Yung card niya, nilagay niya sa pinakalikod ng Bible niya, tapos tinap niya ngayon. Tumunog ngayon. Tut! Okay na po, bayad na. Ayos Bible Pay. Pero sa ganung bagay, kung titignan natin, ang kailangan ng bawat isa, hindi pera, hindi kasikatan, hindi yung makilala tayo kung sino. Sabi ko kanina umaga, sabi ko naging instant sikat ako nung mga nakaraan. Di ba? Nakaraang araw, talagang pagdadaan kami, halimbawa, bibili tayo, may kailangan tayo nakaraan, punta ng palengke, saglit lang less than 12 minutes, nasa Sir Alexis nasa San Marcelino na, mamalengke ka lang saglit, tapos balik uli. Pagbalik ko doon, syempre dahil merong mga booth doon, or ang tawag nito, yung papasok ko doon, environmental fee or guard na nagbabantay doon, nakikita lang nila, ay, pastor yan. Nakikita, nagiging sikat. Alam niyo po, yun din yung problema sa atin minsan. Gusto natin tayo yung kilala. Gusto natin tayo yung sikat. Gusto natin tayo yung magaling. Gusto natin, eto tayong sa mga ganitong bagay. Pero nawawala na yung tinatawag na pangangailangan natin bilang isang tao, na kailangan natin ng Panginoon sa ating pong buhay. 2 Chronicles chapter 7, verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. So, ibig sabihin pala, meron palang problema ang ating pong bansa. Yes, ang problema ng ating pong community, ang problema po ng ating pong bansa, ang problema po ng ating pong buong mundo ay sinasantabi natin ng Panginoon at sasabihin natin, Lord, we don't need you anymore. Merong mga bansa na kung saan gumawa sila ng mga parada. Just recently, I think last year, na kung saan itong lugar na ito, nakalimutan ko na kung saang area, basta overseas yun, sabing ganon, sila ay nagparada ng mga demonyo, ng mga diablo, ng mga statwa. Talagang oversized, halos siguro kasing laki nito, talagang malalaki. Pero after ng mga ilang araw, yung lugar na yun na kung saan hindi binabaha, yung lugar na yun na kung saan peaceful, walang baha, as in kahit kakaunti lang, pero after nung parada nila ng mga ribulto, ng mga hindi magagandang bagay, yung lugar po na yun binaha. Mabilis lang, wala pang isang linggo, I think 1 day or 2 days, binaha po yung lugar na yun. Yun yung parusa sa mga taong ayaw maniwala sa Panginoon. Kaya nga po sa ganitong bagay, ang sakit po natin ay nakakalimot sa Panginoon. Pag yumaman tayo, nagkaroon minsan nga, hindi naman tayo mayamang-mayaman, nagkaroon lang tayo ng konti. Nakawak lang tayo ng ilang libo. Sasabihin natin, hindi na, okay na ako. Pansinin natin ngayon, hindi naman sa pagkukumpara. Pero bakit ilan na lang ang pumupunta every Sunday night para magsimba? I don't know the reason, pero sa kabilang banda, ang kailangan talaga natin ay mapalapit tayo sa Panginoon. At wala tayong karapatan na para sabihin natin, hindi ko na kailangan ng Panginoon. Hindi natin kailangan sabihin at magkaroon ng pusong matigas. Hindi na natin kailangan pa magkaroon ng pusong mayabang. Hindi natin kailangan yung isip natin sasabihin, wala naman na akong kailangan sa buhay ko. Hindi ko naman na kailangan ng pagsisimba-simba pa. Ano bang mapapala ko dyan? And sometimes yung puso natin ganun Bakit ko ba kasi kailangan pa magsimba? Bakit pa kasi may contribution every week na lang? Bakit ba kasi may simba ng Wednesday, may simba ng morning, may simba ng evening? Bakit pa kailangan gawin yung mga bagay na yan? Kasi ang nagiging problema, hindi ang simbahan. Tayo. Alam niyo po ba, there is no perfect church. Lahat ng simbahan may kapintasan. Lahat ng mga bagay dito, even pastors, we are not perfect. Hindi kami yung taong dito na kung saan super pastor, na kung saan hindi nagkakamali. Lahat po tayo, bilang isang tao, nagkakasala tayo, at sa ganung pong bagay, wag naman po sanang maging dahilan ng ating pong gawain at ang ministeryo na ito na sasabihin natin that we don't need God sa ating pong buhay. Yung kinauupuan lang natin, that's a blessing. Amen? Back then, ang upuan lang nun, yung ginawang kahoy na walang sandalan.
Tinitingnan ko yung mga old pictures nun dati, hindi naman uso yung monoblock nun eh. Hindi naman uso yung ganyang kaganda na may leather na upuan. Hindi naman dating uso nasa air conditioner tayo na may magandang lugar. Hansin po ba natin yung prayer ni Brother Well? Every time na siya ay i-ask to pray, sabi niya, Lord, salamat sa magandang lugar. Amen? Pero sa kabila ng iyon, kung titignan natin, marami sa atin na kung saan hindi man natin sinasabi pero sa ating pong action, ang pinapakita natin, hindi na natin kailangan ng Panginoon. Kaya sa ganito pong bagay, ating pong pag-aralan, ano yung mga bagay na dapat nating gawin sa ating pong buhay. Saglit lamang po, Ivy Tech, papatay ako ng choir mic, tapos ng piano, tapos open nyo lang itong red mic, yun yung problema niyan, okay na. Yan lang ang problem niya, kaya merong konting static. Point number 1, let me give to you the point number 1. We're crying out for revival. Pastor, bakit merong revival? Alam niyo yung taong isang kailangang i-revive, siya ay nagkaroon ng problema. For example, merong taong nalunod. Hindi naman tayo pwedeng magsagip ng taong hindi nalunod. Hello? Diba? Diba, pupunta tayo, uy, nalunod ka ba? Hindi, sasagipin ka namin. To na ano ka ba? Napahama ka ba? Nalunod ka? Hindi rin. O hindi, CPR ka dito, higa ka dito, ayusin ka. Hindi pwede yun. Ang mga taong nire-revive na kung saan nawalan ng buhay. Yung mga taong nire-revive na kung saan nawalan ng pulso, nawalan ng hininga, at kailangang muling mabuhay. Ganun po yung senaryo sa ating pong buhay. Ito po yung tinutukoy sa ating pong pag-aaral. We're crying out for revival. Bakit? Kung titingnan natin kasi yung generation today, ang ginagawa, yung tama ay mali at ang mali ay tama. O kung saan binabali yung mga katotohanan regarding sa salita ng Diyos, itong katotohanan, itong kabanalan na ating nakikita ngayon through the Word of God ay binabali po ng mundong ito. Kaya nga po ang kailangan natin is revival sa ating pong buhay. Hindi lang dahil merong month ng revival sa ganitong buwan, hindi lang dahil may Thanksgiving sa ganitong buwan, hindi lang dahil merong pong mission month sa ganitong buwan, bagkus sa ating pong buhay na ating pong mapagtanto that we need God sa ating pong buhay and we need revival sa ating pong buhay. We could see here sa ating pong generation, every day, they glorify sin, not God. Nakakalungkot mang isipin, pero ito pong realidad ng buhay. Dati, di ba, ito po, bilang may mga cellphone, lahat tayo dito, majority, may cellphone na tayo. Even nga mga bata, may cellphone na eh. Kung titignan natin, sa Facebook dati, binablock pati mura. Tama po, di ba? Automatic yun, may ano yun, toot, gaganon yung parate. Pero ngayon, brutal. Marinig ka lang, minsan, ang bata, nahulog lang yung bariyan, ang lutong magmura. Parang pinirito ng fried chicken. Di ba? Pansin natin yung mundo ngayon, even yung kasamaan. Nakakalungkot isipin, may brutal kung magpatayan, di ba? Ito nakita ko lang kaninang umaga habang nagpapahinga ako after kumain ng lunch. Somewhere dito sa Manila, hindi ito kwentong barbero, may matandang babae, kailangan niya ng upuan sa MRT. Meron dong isang tao na hindi tiyak ang kanyang sarili kung babae ba siya o lalaki, pero siya ay anyong lalaki. Sabi ngayon ng matanda, baka pwede mo kong paupuin, anak. Alam niyo pong ginawa ng lalaki? Tumayo, nilagay yung bag, tapos sinipa papunta sa kabila. Ita po natin yung ugali. Ganon po ang nagiging generation ngayon na dati kapag nakita ng nakakatanda, nagmamano, nagbe-bless, marunong rumispeto. Pero ngayon, kahit mga kabataan ngayon, hindi na marunong rumispeto. Why? Kasi nga po, ang generation po ngayon, ina-approve na yung kasalanan at yung kabutihan, dina-down na. Hello? Kaya ating pong makikita dito, they glorify sin, not God. Abortion, anti-God, homosexual. Yan po yung mga bagay na kung saan nasa mundo ngayon na ating makikita na ina-approve ang kasalanan at disapprove ang kabanalan. Habang tayo po'y nabubuhay dito, magkaroon tayo ng kaibahan. Pastor, mahirap kasing makita, mahirap kasing maging against sa mga grupo namin, sa grupo ko sa school, mga classmate ko. Pastor, ang hirap kasi. No, bilang isang Kristiyano, makikita dapat sa atin yung kaibahan. Kung yung kaibigan na meron tayo, kung dadalhin tayo niyan sa hindi magandang bagay, mas maganda pang wala tayong kaibigan sa school kaysa tayo ay mapasama. Mas maganda nang wala tayong kaibigan na kung saan ay wala tayong
kausap sa school, wala tayong kausap sa trabaho. Kung sila naman ay magdadala sa atin sa kapahamakan, mas okay na lang na dito tayo magkaroon ng kaibigan sa church. Amen? Kaya nga po sinasabi ko na mas magandang mamuhay tayo ng merong pong katuwiran. So sa ang parte ng ating pong buhay, dapat tayo magkaroon ng revival, letter A, in ourselves. Muna, sa ating sarili muna. Kasi hindi tayo marirevive sa ating church kung hindi rin tayo magkakaroon ng revival sa ating pong buhay. Kung pabaya tayo sa reading ng ating pong Bible, kung pabaya tayong manalangin, panalangin na lang natin, pagkain, tapos saglit lang, okay na. Hindi po tayo lalago spiritually kung tayo din po ay hindi po nagkakaroon ng oras para sa Panginoon. 2 Timothy chapter 3 verse number 5. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Ito po yung nakakalungkot isipin eh. Pilit nating nilalay yung sarili natin sa Panginoon and we think about that we don't need God. At ito pa'y nagiging problema yung puso natin. Sabi ng book of Jeremiah, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Next verse, I the Lord search the heart. Kaya ang problema, puso. Yung puso natin, pinapalitan natin ng iba. Yung puso natin na kung saan dapat ito ay nakafix para sa Panginoon. Sabi nga ni David sa Book of Psalms, my heart speaks, O God. My heart speaks. So meaning to say, sa ganito pong bagay, we need revival sa ating munang sarili. Kung generally agad ito, kung sa church agad, parang imposible. Magsisimula yan sa isa, sa ating muna pong sarili. Kung hindi natin naayusin ang ating pong sarili, when it comes sa revival na gusto nating marating, we are praying para sa spiritual growth, we are praying para tayo ay lumago, pero hindi naman tayo nag-a-attend ng prayer meeting. Gusto nating lumago spiritually, gusto nating sagot yung ating mga panalangin, and yet sa buhay natin, hindi naman tayo naniniwala sa panalangin. Gusto lang natin makareceive tayo ng pagpapala, and after all of that, wala na. Nakakalimutan, that's why we need revival sa ating pong buhay. Having a form of godliness, but denying the power thereof, for such turn away. Not only in ourselves, but also in our family. Matthew chapter 5, verse number 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen? Mapalad ang isang taong merong uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Sabi ko nga po kanina, sa dami ng members na umaten kanina at sa dami na nagsimba kaninang umaga. Pero bakit halos 1/4 na lang ang bumalik para magsimba? Because iilan na lang ang gustong makinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, hindi lahat ng Baptist Church ngayon ay merong pang Sunday evening. Iilan na lang, Subic Bay Baptist Church, even Landmark Bible Baptist Church dito sa May Alexander. May mga ilang simbahan na even Baptist Church na kung saan, wag na tayo mag-Sunday evening. Pastor, paano yung mga mission? Mission pa lang po yun. I'm talking about church. Church means established. Okay na ito. Fix na ito. Maayos na. Matagal na. Nakakalungkot mang isipin, pero inaalis na po yung tinatawag na Sunday evening service. That's why we need sa ating pong family to have a revival. Ibalik natin yung panalangin sa ating family. Amen? Ibalik natin yung pagbabasa ng Bible. Ibalik natin yung na kung saan ay sabay-sabay nagpupunta sa simbahan. Sabi nga ng Bible, di ba? Behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. First, sino yung ating brethren? Our family. Tama po, nandiyan ang De Ramos family, Alejo family, Yutok family, at marami pang mga sa family ni Sir Alexis. Lahat tayo na nandito sa bawat family, we need revival sa ating pong family. Amen? Ito po yung isa pang nakakalungkot, pinapalitan natin ng salita ng Diyos. Ito talaga problema natin. Itong cellphone na ito. Amen? Kasi ang problema natin, dati kapag kumain tayo, wala namang cellphone eh. Ulitin ko po hindi ko po sa sinasabi na wag tayo mag-cellphone at itapon na natin ito. Now, we need this cellphone para sa communication, pang work, pang school, pang everything. Pero kung ito ay magiging hadlang para tayo po ay magkaroon ng problema sa Panginoon, mas maganda na wag na lang. Amen? Kaya sa ating pong buhay, ito na lang, napaka-basic. Minsan kapag kakain tayo, di ba, nandun yung cellphone, nandito yung plato, nandito yung tubig, inumin. Tapos merong pang stand ng cellphone na habang kumakain ka, nanonood ka. Di ba? Instead na tayo as a family,
Tayo ay nagsasama-samang kumakain. Dati nga, ang sarap tignan nun eh. O, kakain na. Lahat yan, lalabas yan, bababa yan, lalabas yan sa kwarto, kakain na, sabay-sabay kumain. Pero ngayon, wala na. Kung sinong gusto maunang kumain, kumain na. Bakit? Kasi kaka-cellphone. Yun yung problema sa atin. Wala na tayong revival sa ating pong family. Kaya every time na meron tayong mga problema, kanya-kanya na rin. Hindi tayo nagtutulungan as family. Amen? So we need revival in our family. Letter C. We need revival in our church. Amen? Hindi lang tayo basta simba. Kailangan din natin gumawa bilang isang tagapakinig. Sabi nga ganon, wag lang tayong tagapakinig, pagkus tayo din ay gumawa. Okay po? Pastor, mahihiyain nga akong tao. Napakasimpleng bagay. Kung tignan nyo na lang po yung katayuan na meron na. Ako din naman nahihiya eh. Hanggang ngayon, nahihiya pa rin ako eh. Sa daldal mong yan, Pastor. Pero sa usapang pong hiya, kilala nyo po ako. At sa mga hindi nakakilala, talagang napakahiyain kong tao. Ilang tanong, 10 tanong, yung isang sagot na yun, tango lang. Talagang hindi ako makausap dati. Pero salamat dahilan merong pagbabago. So sa ganyang pong bagay, hindi na natin pwedeng sabihing may iyain ako eh. Wala akong kakayanan. Ang dami po nating trucks na pwede natin gawin. Bumili ka sa grocery, bigay ka ng trucks. Yun yung kailangan natin. Alam niyo po ba, ang trabaho ng pag-soul win, pagtrabaho ng pag-witnessing, hindi lang po trabaho ng pastor, trabaho ng bawat isa sa atin. Hindi lang po trabaho ito ng wing. Sometimes, sampal sa mga accountables, nakikita natin yung mga wing, sila hayo ng hayo. Pero tayong mga men, sometimes, tulala. Mas gusto pa nating manatili na lang sa kwarto natin, manatili tayo sa bahay natin. Wala tayong ginagawa, pero yung mga wings sometimes sampal para sa atin na makita yung ganung bagay. Amen? Minsan may mga darating dyan, Sabado, mag-iikot-ikot dyan, even though they know na merong Baptist church dito, and still mag-iikot sila dyan sa paligid. Sometimes sabi ko, iniisip ko, kailangan din ito ng church. Kailangan ng revival ng ating pong simbahan. Bakit? Kasi ang namumuno ng simbahan na ito, hindi ang ating pong mga pastor. Ang pinakapinuno ng simbahan na ito, walang iba kundi Panginoon. Kaya sa ating pong buhay, we need revival. Amen? Hindi, kung tutuusin, etong message na ito, pang ano to eh, pang bagong taon ito eh, pang bagong buhay ito eh. Pero sa kabilang banda, for somehow, na aking pinapanalangin, Lord, we need revival sa aming church. Amen? After na mga problemang nagdaan, dati nung wala pa tayong problema sa ministry, okay naman, nandito naman eh, lahat tayo masaya, nagsisimba tayo eh. Pero nagkaroon ng problema, some of the members, dahil wala ng Pastor Odek, dahil wala ng Pastor Ted, they don't come to church anymore. Wala naman ang kakamay sa akin dyan, Pastor Odek eh. Pa magsimba dyan. Wala naman ng Pastor Ted dyan. Wala ng Pastor Ted. Ay, Pastor JM, hayaan mo na yun. Bata lang naman yan eh. We don't serve people. We serve a living God. Amen? That's why we need revival sa ating pong church. Parati po ito, everyday saan mong pong churches, every time may mga kaibigan ako na magsasabi, Pastor, ito yung problema natin sa simbahan. Ito yung problema ng isang simbahan. Ito yung problema ng isang simbahan. Ito yung problema ng isang simbahan. Sabi ko, wala talagang perfect church. That's why we need revival sa ating pong simbahan. Amen? Ano mang pong simbahan natin, Baptist Church yan, ano mang pong pangalan yan, as long na inaangat ang Panginoon, ang kailangan natin, revival sa ating pong buhay. Revival sa ating family, revival sa ating pong church. Secondly, we're longing for His tangible presence. Kailangan din natin ng Kanyang presensya. Alam niyo po ba bilang isang batang pastor since 2018 as I graduate sa Bible School, and then I decided, sabi ko, Lord, kung anong plano mo sa akin, ikaw nang bahala. 2019, I decided, sabi ko, Lord, gusto ko mag-full-time church worker ako. Tutusin, okay naman yung sahod dati sa home eh. Kumikita ako ng mga roughly siguro mga 450, 500 a day. Sabi ko, okay naman ako doon. Ikikita ko araw-araw eh. Malaki na yung pera para sa akin ganun. Pero the Lord spoke to my heart from 2018 until now, hindi po ko pinabayaan ng Panginoon. And I could see His presence sa buhay ko. And I could see His presence sa buhay ng bawat isa na tunay na naglilingkod sa Panginoon. Why? Kasi ang kailangan ng bawat isa, yung presensya ng Panginoon. Alam niyo po ba sa ating pong buhay, sabi ng Bible, John 15:5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit.
For without me, ye can do nothing. Kaya nga po bilang isang batang pastor, na aking pong panalangin parati, Lord, every time natatayo ako sa pulpito, ayokong katalinuhan ko, kagalingan ko ang manaig. Kasi mahirap kapag hindi na po as a preacher, ito po yung common denominator namin as a preacher. Kapag hindi na kami kinabahan, bago magsimula ang preaching time, merong problema. Di ba, Sir Alexis? Alam po yan ni Sir Alexis. Pagpunta na kay Sir Alexis, Sir, kinakabahan na ako. Hindi, kaya mo yan. Sabi nga ganun, only preachers knows. Di ba? Sa mga preachers, you know what I'm talking about? Talagang kabado. Kung yung nakakakabang umawit dito, minsan solo ka, nakakaba rin pong mag-preach, yung tutuusin lang. Kahit po matagal na nandito, kahit nasa comfort zone, nasa home church, nakakaba pa rin. Kasi salita ng Diyos yung ating ituturo. Salita ng Diyos yung aming ipapangaral. Kaya we need the presence of God sa ating pong buhay. For without me, ye can do nothing. Amen? Alam niyo po ba, hindi lang sa pagpipreach, kailangan natin ng presensya? Sa pag-awit natin sa Panginoon, kahit gaano kaluma yung kanta na yan, as long may presensya ng Panginoon, the Lord will magnify. Amen? Kahit pa hindi kagandahan ng boses natin, as long napupuri ang Panginoon at nandyan ang presence ng Panginoon, may aangat ang pangalan ng Panginoon. Amen? Kaya we need God sa ating pong buhay. We're longing for His tangible presence. Amen? And I want to see my life in my surrounding that God is working in me and that God is working in us. Amen? Ito po yung mga bagay. Everything na may gagawin tayo, mas magandang makita, Panginoon, hindi tayo. That's the presence of God. Merong isang kilalang great pastor na kung saan presensya niya palang darating lang siya doon sa isang street. Nakalimutan ko ang pangalan. Pero alam ng mga tao na siya yun. Yung presensya pa lang. Di ba minsan may mga taong gano'n kung saan presensya pa lang, ay okay na. Andito na Sir Alexis, okay na tayo. Andito na si Miss Nori, solve na tayo sa mga bata na hindi na yung magukulit. Okay na tayo, nandito na sila, okay na to, maganda na, magiging maayos na. Di ba may mga ganun pong minsan, how about sa presensya ng Panginoon? Okay na. May problema man, panalangin, after ng prayer, okay na. After ng pag-iyak sa Panginoon, after ng pagluhod natin dito sa altar, we could say, okay na. Because there is presence in the midst. Amen? Bilang pastor, bilang preacher, even Sunday school teacher, we need the presence of God. Amen? Sunday school teacher, hindi lang tayo turo ng turo. Hindi lang tayo babasa sa lesson na meron tayo. Ito lang naman yung lesson, basahin ko yan, gawa ko ng lesson, tapos na. No. Huwag nating estimate yung mga Sunday school na mga tinuturuan natin. Kasi paglaki ng mga yan, mawala man sila sa church, pero babalik at 90% babalikan sa simbahan para magpasalamat at isukli yung ginawang kabutihan ng Panginoon sa kanila pong buhay. Amen? Even our church member. Ito po yung ating family. Kailangan din natin ng presence ng Panginoon sa ating pong buhay Kristiyano. We need the presence of God. Revelation 3:17. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing. Kita po natin yan. May kayamanan na siya, increase with goods, and have need of nothing. Sabi pang ganon, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Ang problema pala is this. Kaya tayo ay walang presensya ng Panginoon because we think about that we are rich. We think about that we have increased with goods sa mga mata lang na nakikita natin. Marami naman akong pera dito. Ay, kakasend nga lang sa GCash. Your account is 134,000. Wow, laki. Your video bank account is 1,720,000. Wow. Sa nakikita natin, parang maganda. Pero yung pera na yan, hindi yan tataga. Pag nahack yan, wala na. Paalam, iyak na lang tayo. Sayang ang pera. Tapos magpo-post tayo sa Facebook kung sino ka mang nag-hack sa akin, may araw ka rin. Wala na. Kasi yung pera na yan, wala din. Increase with goods
and I am rich. Wala talagang ano yan, walang ikakaganda ng ating pong buhay kung tayo po'y masisilaw sa tinatawag na the Laodicean church is telling that they are rich and increase with goods. Pero ang problema, they don't have the presence of God. Revelation chapter 2 verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. This is the real problem na meron po tayo. Thou hast left thy first love. Walang iba kundi ang Panginoon. As we start ang bagong taon, 2026, inagahan na natin. Simulan natin ngayon, don't forget our first love, Panginoon. Sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. So sa ating pagpapatuloy, merong isang song, hindi ko na-awitin. Masakit din ang aking lalamunan. Sabing ganoon, Lord, if your presence go not with me, I don't want to go. But if your presence is not leading me, Lord, I need to know that you have placed me here and do your will. Your love I try to show. But if your presence go not with me, I don't want to go. Kung isa-search niyo po yung kanta na yan, ang title po niyan, Thy Presence. Or, Lord, if your presence, go not with me. Kaya sa ganyang pong bagay, mas maganda na tayo po'y gagalaw, tayo po'y kikilos, tayo po'y magtatrabaho na merong pong presensya ng Panginoon. Amen? Sa ganyang pong larangan, we need His presence. We're longing for His tangible presence. Point number 3 and the last. Patapos na po tayo. Amen. Mabawi po ako ng konti. I know na meron pa ring gustong humiga at gusto ko rin pong maagang matulog. 4 a.m. Hindi po. Maaga lang po tayong matatapos sa gabi pong ito. Amen. Sabing gano'n ng ating pag-aaral. We are in point number 3, the last. We're in desperate for His empowering touch. Meaning to say, we need the power of God. Amen. You know what? Every Baptist church today, ang nakakalungkot pang isipin, not only the presence of God is not there, but sometimes the power of God. Amen? Sometimes sinisip ko, paano kaya magsisigaw na lang ako sa message para magmukhang powerful, para magmukhang talagang bombastic ang dating. And sometimes ginagawa ko yun, pero for somehow, tinitignan ko, hindi naman ako against sa mga preacher na kung saan pala sigaw, grabe kong mag-preach. Pero I'm thinking about nasa ganito mong bagay. Even sa Baptist Church today doesn't have a power of God. Bakit? Instead ng Panginoon ang makapangyarihan sa lahat, ang nangyayari, pastor na ang nangunguna. Hindi naman po sa naninira tayo, pero ito po yung problema natin. Ito po as a young pastor, yung nakikita ko na nagiging over ang isang pastor because of position. Amen? Kaya sa ganito pong bagay, kung titignan natin, ang higit na makapangyarihan sa lahat, hindi si pastor. Ang pastor is a messenger. Ang pastor, ang trabaho namin as a pastor is to preach the Word of God para sa isang congregation kagaya po nito. Amen? Pero kung papatunayan namin sa congregation, sa church member, na kami ay makapangyarihan, wala pong kwenta yun. Amen? Kaya ang kailangan natin is His empowering touch or His power. Why? Kasi nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, meron po yung tinatawag na kapangyarihan na tayo ay anak ng Diyos. John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So sa ganito pong bagay, but as many as receive Him, to them gave He power. Pastor, ano pong power yan? Hindi po ito yung pag ginano mo ang kamay mo, merong apoy. Hindi yon. Hindi yun si Perena, yung mga Encantadia, hindi yun. Nahilig tayo sa ganun eh. Pag ginanan natin dito, merong tubig. Ano pa ba yung mga yan? Tubig, apoy. Oh, alam ng iba. Mabulong ah. Diba? Wala naman tayong against yan. Bahala kayo kung gusto niyan. Pero sa kabilang banda is this. But as many as receive Him, to them gave He power. Ito yung kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Alam mo po ba ang tawag dyan is a privilege. Maging anak ng Diyos is a privilege. Amen? Lahat, nung ako po'y nag-exam first time, maraming taon nang lumipas, 15 years ago,
O hindi wala naman. Siguro mga nagtaan, siguro mga 2017, 2018, nung ako'y kumuha ng license. Sabing ganon, nakalagay dun sa lecture namin, having a driver's license is a privilege. Sabi ko, sa usaping pagiging Kristiyano, it's a privilege. Amen? Kasi biruin natin, tayo yung taong makasalanan, may binigyan ng pribilehiyong makakilala sa Panginoon. Binigyan tayo na kung saan pribilehiyong magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Amen? Supposedly, dapat hindi na tayo pagbigyan pa eh. Dapat hindi na tayo papatawarin pa kasi napaka makulit nating tao eh. Tama po, di ba? Napaka sama nating tao. Kung sa usapang kasalanan, tayo yung masamang tao. Sabi nga nung mga tao nung nasa PUPC, mga taong nakulong sa mga station, sabi nila, Pastor, sino nga ba talagang masama? Kami bang nakakulong o yung mga taong nasa laya? Alam niyo po, sabi ko po, lahat ng tao ay masama. Ang pinagkaiba lang, sila ay nahuli, sa batas ng tao, sila nahuli. Pero sa batas ng Panginoon, walang pinagkaiba yung nagnakaw ng 1,000,000 at nagnakaw ng 10 piso. Parehas po yung kasalanan. Kaya nga kung titignan natin, yung pagiging anak ng Diyos is a privilege. Kaya sa ating pong buhay, we need the power of God. God wants us to show Himself sa ating pong buhay, na siya ay totoo. Amen? Makita yung kapangyarihan ng Diyos sa ating pong church, makita yung kapangyarihan ng Diyos sa ating pong pamilya, makita yung Diyos at yung kapangyarihan niya sa ating family, kay mama, kay papa, sa church, sa bawat isa sa atin, na makita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. We need the power of God. 1 John chapter 4, verse number 4. We are close to the end sa ating pong pag-aaral. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you that he that is in the world. Sabi ng Bible, but greater is He that is in you that he that is in the world. Sino yan? Panginoong Jesucristo. Kung sa ating buhay, nakapag-invento tayo at mga tao nakapag-invento ng ilaw, ng mga vacuum, ng aircon, ng kung ano-anong mga bagay na na-invento, hindi pa rin yun makapangyarihan. Ang tanging makapangyarihan lamang ay ang ating Panginoon. Biruin nyo kung paano niya tayo nilikha. Napakagaling at napakawasto, talagang napakagiliw-giliw yung paglikha sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga nung mga illustration nakaraan, yung paglagay ng ulo, nandito mismo, yung ating pong kaisipan nasa taas, para mag-isip tayo ng mas maayos. Yung tenga natin, 2, at yung bibig, 1 lamang, hindi 3, hindi 4. Di ba? Makita natin sa mga cartoon, ang sagwa tignan, pag yung mata, meron pa dito, meron dito, di ba? Sabi ng Bible, we are fearfully and wonderfully made by God. Marvelous are thy works. There is power sa pag-create sa atin ng Panginoon. Amen? We serve the all-powerful God, the Lord of Lords, and the King of Kings. Third verse sa ating pong pag-aaral, or third na huling o pangatlong bersikulo na ating pong babasahin before we end our lesson. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Binabagalan ko po kasi po para mas maunawaan natin. Kasi kaninang umaga, parang Armalite, ganun tayo eh. Pero ngayon, dinadahan-dahan natin. Pag Sunday night and Wednesday night, this is the real members, this is for the members na kung saan ay talagang handang magpagal, handang matuto at handang magbigay ng oras sa ganito pong bagay. Patuloy tayo. Verse number 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye may present your bodies, take note for this, that ye may present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Stop muna po tayo dyan. So bilang isang anak ng Diyos, sabi ko nga po kanina, that's a privilege na ibinigay sa atin ng Panginoon. Now, what we need to do para tayo magkaroon ng power ng Panginoon? Present our bodies as a living sacrifice. I know some of us may mga pinagdaraanan physical. May mga masakit dito, masakit doon, di ba?
Minsan yung iba sa atin, pagod pa, titignan natin lahat, may mga sacrifices tayo. And that's a good thing, that ye present your bodies as a living sacrifice. Sakripisyo yan. By the way, ang sacrifice is after the salvation, not before the salvation. Next, holy. Ito po ay merong kabanalan. Kaya nga nakakatuwang isipin, members, may dalang Bible eh. Amen? Hindi kinakahiya. At hindi rin nakakahiya na mag-install tayo ng Bible sa ating cellphone para makita ng iba, ang galing nagbabasa siya ng Bible sa cellphone. Nagbabasa siya ng Bible sa kanyang cellphone. Okay po yun. Pero wag naman nating kaugalian na kung saan kahit nasa church sa cellphone na tayo magbasa. Iba pa rin usapan kapag merong pong ganito. Ito pa rin. Sabi nga ng kanta, this blessed old book that I hold in my hand is true from beginning to end. This is a solid foundation when I firmly stand. Sin kept me from it, now it kept me from sin. So this is the word of God that we need sa ating pong buhay. Ang tawag dyan, pamumuhay ng merong kabanalan. Amen? Ito pa, acceptable unto God. Isipin natin, every time na meron tayong gagawin, is this acceptable para sa Panginoon? Kapag humawak ba ako ng mic, is this acceptable para sa Panginoon? Pag humawak ba ako ng isang bote na ganito, is this acceptable para sa Panginoon? Kapag nakinig ako ng chismisan, is this acceptable para sa Panginoon? Kapag pumunta tayo sa isang lugar na parang hindi naman ito para sa Kristiyano, is this place is acceptable para sa Panginoon? Mga estudyante, kapag tayo ay nagpaalam, sasabihin natin, gagawa tayo ng project, pero nasa birthdayan tayo at nakikiparty-party tayo, is this a right place or a right time na acceptable para sa Panginoon? Diba? So isipin na po natin yon sa ating pag-aaral. Acceptable unto God. Isipin pa natin. Acceptable ba na tayo ay nasa dilim? Hello? At hawak natin yung ating cellphone? Diba? Sino kaya tayo? Acceptable pa kaya yon kapag tayo nasa dilim at hawak natin? In the first place, bakit tayo nasa dilim? Ang mga taong nasa dilim, ang isang nasa lugar na madilim, yun yung mga taguan. Ang mga madilim na lugar, bodega. Ang mga madilim na lugar, hindi ito pinupuntahan. Ito ay tambakan ng mga gamit. So, hindi dapat tayo nasa madilim na lugar. Young people, listen to this. Isipin nating mabuti. Every time na nasa madilim tayong lugar, is this acceptable para sa Panginoon? Acceptable unto God. Next, which is your reasonable service? Reasonable ba yan? Anong reason yan? Bakit tayo nandyan? Anong reason natin? Bakit gagawin natin ito? Yung pagpupuri natin ngayon, right now, 7:42, December 28, 2025. This is a reasonable service para sa Panginoon. Next, verse number 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. This is what I'm talking about kanina. Ang problema nandito. Kaya nga nilagay ng Panginoon ang isip sa katabi ng tenga para mag-isip tayo ng maayos. Kung hindi tayo sigurado, sabi ni Pastor Odek, kung hindi ka sigurado, huwag mong gawin. Amen? Huwag nating sundin ang pita ng laman. Huwag natin sundin ang kalayawan ng mundo. Yes, sometimes natutokso tayo, pero let's think about this. This verse is reminding us, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Next, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Nandun po yung kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Kapag tayo po'y sumunod sa Kanya, there is power ng Panginoon. Amen? Nandoon yung kapangyarihan ng Panginoon at hindi nalulugod ang Panginoon if we are agree sa mundong ito. Amen? Hindi na natin pa kailangang magpasikat sa mundong ito. Diba? Sa mundo, kung tutuusin, ang daling sumikat eh. Ang daling magpasikat. Gawa ka ng kalokohan, sikat ka. Gawa ka ng video na ganito, sikat ka. Mga kababaihan, nakakalungkot mang isipin sa Facebook, sa mga larangan ng mga social media, nagsusuot ng mga hindi magagandang damit para lang mapansin, para maraming viewers, para maraming subscribers, maraming followers, just to earn money. Nakakalungkot mang isipin, pero dapat bilang isang Kristiyano,
hindi po dapat natin ito pamarisan. Amen? To present our body as a living sacrifice. Next, Matthew chapter 10, verse 46 to 52. Yan yung pong basahin ko ito at tayo po'y magtatapos na. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging, and when he had heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace, but he cried the more a great deal, thou son of David, have mercy on me. Verse 49. And Jesus stood still and commanded him to be called, and they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, and he calleth thee. Verse 50. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Verse 52. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith had made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. So what we could see here in this verse, makikita natin that there is power ng Panginoon. Sabi ko nga po kaninang umaga, yung tao na bulag, pinagbinigyan ng paningin ng Panginoon. That's the power of God. Amen? Kaya sa ating pong conclusion, Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him and will sup with him, and he with me. Last question for this evening. Would you open your doors for Jesus? Would you open your heart para sa Panginoon? Handa mo bang tanggapin ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas? O para bilang isang Kristiyano, handa mo bang muling buksan ang iyong puso upang siya ang maghari ng ating buhay? Would you open your heart para sa revival? Would you open your heart for the presence of God, for His power? God wants to sup with you. Gusto nating makasama ang Panginoon. Gusto nating makapiling natin ang Panginoon. Gusto natin ang Kanyang presensya. Open natin ang door para sa Panginoon. Sabi ng ating pag-aaral, we need God most. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, thank you po sa inyo pong salita. Lord, hindi na para namin kailangan pang magpakahirap. Hindi na pa na kailangan namin, Panginoong, gumawa ng sarili naming mga pamamaraan. The best way that we could do is to acknowledge you sa aming pong buhay. Because we need God sa aming pong buhay. We need you, Panginoon, sa aming pong buhay, sa aming pong trabaho, sa aming pamilya, sa aming church. In everything, Panginoon, we need you, Panginoon. That's why we are here, Panginoon, lumalapit at naghihingi, Panginoon, ng kapatawaran. Lord, I pray for your people, O God, na kami ngayon ay mag-respond sa iyo pong salita. Kami, Panginoon, ay dumipende sa inyo pong kapangyarihan. Magkaroon kami ng inyo pong presensya. At itong presensya, Panginoon, ay hindi lamang pang simbahan, hindi lamang pang bahay, kundi pang sa lahat ng oras. Salamat, Lord, sa inyo pong salita na kung saan binigyan niyo po kami ng kailangan namin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, ikaw ang siyang manguna sa amin. I know you are speaking to someone. Kung wala pang kaligtasan, Panginoon, Lord, be with that person. Kilalanin ka bilang tagapagligtas. At habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, if that message ay nangusap sa atin, pwede tayo ngayon manalangin.
Lord, we need your presence. We need revival. We need your power. Bakit hindi ka ngayon manalangin, kapatid? Ngayon pa lang, hindi na natin hihintayin ng December 31 just to say na meron tayong New Year's resolution. Ngayon pa lang, sabihin na natin sa ating pong puso, sa ating isip, sa ating family, sa ating buhay, we need God most sa ating pong buhay. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, this is the right time for us to fix our heart with God, to fix our mind with God, and let God move sa ating pong kalagitnaan. You can talk to God. You can ask for forgiveness and say, Lord, I need you. Lord, kailangan kita sa buhay ko. Matagal na akong Kristiyano pero wala akong paglago. Lord, I need you. Pastor, ngayon na nalaman ko na kailangan ko pala ang Panginoon. Hindi lang sa pag-aaral, hindi lang sa edukasyon, hindi lang sa posisyon, pagkos sa lahat ng parte ng aking buhay, I need you. Kung yan ang panalangin mo, nalangin ka lang, kapatid. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. At habang tayo po ay nananalangin, I will ask Sir Prince to sing our last song at tayo po ay magbigay pasalamat sa kanyang kabutihan. Let us stand as we sing, Lord, I need you. Sometimes when life seems gentle and blessed flat my way, I turn my gaze away from you and soon forget to pray. But when the skies grows darker and courage turns to fear, my anxious voice cries upward with word you love to hear. Lord, I need you. When the sea of life is calm, oh Lord, I need you. When the wind is blowing strong, whether trials come or seas, keep me always on my knees. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, help me to remember I weep as you are strong. I cannot sing apart from you, for Lord, you are my soul. Although I'm prone to wander and boast in all I do, Lord, keep my eyes turned upward, so I depend on you. Lord, I need you. When the sea of life is calm, oh Lord, I need you. When the wind is blowing strong, whether trials come or seas, keep me always on my knees. Lord, I
Amen. Tawagin po natin, Sir Jerknel, would you ask the Lord sa ating pong closing prayer? And then after this, ay tayo po ay makakapag-rest na. Amen? So, Sir Jerknel. Let's pray. Father God in heaven, maraming salamat po Lord sa message po na binigay niyo po sa amin Lord. Ginamit niyo po si Pastor John Mark Lord as a channel of blessing po in order for us to remember and realize po Lord kung sino po Lord ang nakakataas sa lahat ng bagay. Father, as we depart this place, baunin po namin Lord ang aming natutunan and we may apply Lord sa aming pong buhay po Lord sa labas. Father, gabayan niyo nga po kami Lord sa aming pag-uwi. And bigyan niyo po kami, Lord, ng sweet night rest po ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. All God's people say,